Isang pangalan. 10 taon na ang lumipas, pero isang pangalan lang ang kailangan para gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Marco de Leon sa paligid ng kanyang puso. Liana Reyes. Ang pangalang binigkas ng kanyang abogado, si Atty. Sandoval, sa kabilang linya ng telepono kaninang umaga ay parang isang multo. Isang multong akala niya ay matagal nang nailibing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. At ngayon, ang multong iyon ay nakatayo sa kanyang harapan. Nasa loob sila ng isang sterile na conference room sa opisina ni Atty. Sandoval. Ang amoy ng mamahaling leather at air freshener ay tila hindi sapat para tabunan ang bigat ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nakaupo si Marco sa isang dulo ng mahabang mesa, ang kanyang three-piece suit ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan, isang baluti ng kapangyarihan at yaman. Sa kabilang dulo, naroon si Liana. Hindi na siya ang dalagang simple at puno ng pangarap na minahal niya. May mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, pero naroon pa rin ang parehong tindig ng dignidad. Ang parehong mga matang dati naglalaman ng buong mundo para sa kanya, ngunit ngayoy puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng sakit at determinasyon. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayong muli, basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Bawat salita ay maingat na pinili, isang sandata para itago ang kaguluhang nagsisimula nang umakyat mula sa kanyang sikmura. Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lang siya nito at sa isang saglit, pakiramdam ni Marco ay hinubaran siya ng lahat ng kanyang tagumpay, ng kanyang titulo bilang CEO at ibinalik sa pagiging isang lalaking durog ang puso. Ilang oras lang ang nakalipas, si Marco de Leon ay hari ng kanyang mundo. Nasa gitna siya ng isang boardroom meeting na papaligiran ng mga taong nakatatanda sa kanya pero nakikinig sa bawat salita niya ng may paggalang at takot. Ang presentasyon tungkol sa bagong luxury resort na itatayo ng De Leon Holdings sa Batangas ay nagpapatuloy sa isang malaking screen. Mga numero, mga proyeksyon, mga plano, ito ang kanyang wika, ito ang kanyang buhay, malamig, kalkulado at walang puwang para sa emosyon. The initial phase of land acquisition is complete, sir, sabi ng isa sa kanyang mga vice president. We are ready to proceed with the groundbreaking next month. Tumango si Marco. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara. Good. I want no delays. This project will be the crown jewel of our company. Pagkatapos ng pulong, habang pabalik siya sa kanyang malawak na opisina na may tanawin ng buong Makati skyline, tumunog ang kanyang private cellphone. Si Atty. Asati ng Sandoval. Marco, may problema tayo, sabi ng abogado. Walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo ni Marco. Anong klasing problema? May nag-file ng injunction laban sa proyekto sa Batangas. Isang pamilya. Inaangkin nila na ang isang bahagi ng lupain ay nakuha raw ng company sa illegal na paraan. Napabuga ng hangin si Marco. Isang maliit na aberya. Sino sila? Bayaran mo kung magkano ang gusto nila. I don't have time for this. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. That's the problem, Marco, sabi ni Atty. Sandoval. Ang boses ay nag-aalangan. Ang pangalan ng nagrereklamo, ang nangunguna sa kaso, ay Liana Reyes. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga daliri ay namuti sa higpit ng kapit. Liana Reyes.
Ngayon, sa conference room, ang lahat ng galit at sakit na pinilit niyang ibaon sa loob ng 10 taon ay bumabalik. Ang babaeng sumira sa tiwala niya. Ang babaeng kumuha ng isang malaking halaga mula sa kanyang personal na account at naglahong parang bula kasama ang lahat ng pangarap na binuo nila. Ito pala ang dahilan. Pera. Laging pera. Naubusan na siguro kaya bumalik para manggulo. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. So ito pala ang plano mo, sabi niya, ang boses ay puno ng pangungutya. Pagkatapos ng 10 taon, babalik ka para maghabol ng lupa. Magkano? Magkano ang kailangan mo para tumigil ka na at bumalik sa kung saang butas ka man nanggaling? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Liana, pero hindi ito nagpatinag. Huminga ito ng malalim tila kumukuha ng lakas. Hindi pera ang habol ko, Marco, katarungan. Katarungan? Halos matawa si Marco sa narinig. Huwag na tayong maglokohan, Liana. Alam nating dalawa kung ano ang habol mo. Tumayo si Liana. Sa isang iglap, nawala ang bakas ng kahinaan sa kanyang mukha at napalitan ng isang tapang na hindi pa nakikita ni Marco dati. May mali ka, Marco. May isang bagay akong mas mahalaga kaysa sa anumang pera o lupa na maibibigay mo. Bago pa man makasagot si Marco, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang assistant ni Atoy Sandoval at sa likod nito ay may 3 maliliit na figura. 3 batang babae. Nakatayo sila sa may pintuan, magkakamukha na parang 3 patak ng tubig. Pare-pareho ang kanilang mga damit, mga simpleng bestida. Pare-pareho ang kanilang mahabang buhok na itim. At pare-pareho ang kanilang mga mata. Napatitig si Marco. Ang mga matang iyon, ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap, para siyang nakatingin sa salamin, para siyang nakatingin sa sarili niyang mga litrato noong siya ay bata pa. Ang isa sa kanila, ang pinakamalapit sa pinto ay ngumiti ng malawak. Ang isa sa gitna ay seryoso ang tingin, tila sinusuri siya. At ang pangatlo ay nakakapit sa laylayan ng bestida ng ina, medyo nahiya. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mundo niya ay biglang umikot. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Wala sa mga kwento. Wala sa mga kasinungalingan na narinig niya. Wala sa 10 taon ng galit ang naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Dahan-dahang lumingon si Liana mula sa mga bata pabalik sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsusumamo, puno ng katotohanang matagal nang itinago. Hindi mo pa rin naiintindihan, Marco, sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig na ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang bibitawan niya. Nakatitig lang si Marco sa 3 mukha na refleksyon ng sarili niya. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng pagtanggi, pero ang kanyang puso, ang kanyang dugo, ay kumikilala sa hindi maitatangging katotohanan. Hinawakan ni Liana ang mga kamay ng kanyang mga anak at dinala sila palapit sa mesa, palapit kay Marco. Sila ang dahilan kung bakit ako bumalik, sabi ni Liana. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Marco na parang punyal. Sila ang mga anak mo, Marco. Ligaya, Pag-asa at Malaya de Leon. Ang lamig ng mga mata ni Marco. Iyon ang huling imaheng baon-baon ni Liana habang isinasakay niya ang 3 anak sa isang taxi palayo sa nagtataasang gusali ng Makati. Walang pagkilala, walang bakas ng pagmamahal na minsan ay nag-uumapaw sa mga iyon. Tanging yelo,
isang malamig na pader ng galit at panghuhusga. Ang mga salitang binitawan nito kanina sa conference room ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa 10 taon ng pangungulila. Magkano ang kailangan mo? Napapikit si Liana ng mariin. Hanggang ngayon pala, iyon pa rin ang tingin ni Marco sa kanya. Isang babaeng mukhang pera. Ngayon, nasa loob sila ng isang maliit at masikip na apartment na inuupahan niya sa isang sulok ng Maynila. Ang ingay ng syudad ay pumapasok sa bukas na bintana, ibang-iba sa katahimikan ng kanilang simpleng buhay sa Batangas. Tapos na niyang pakainin at paliguan ang mga bata. Isa-isa niya itong inayos sa iisang kama na kanilang pinaghahatian. Una si Ligaya ang laging masayahin, sunod si Malaya ang palaging nagbabantay sa mga kapatid. At sa gitna, si Pag-asa ang pinakatahimik pero pinakampagmahal sa kanilang tatlo. Kinumutan niya ang mga ito, hinaplos ang buhok ng bawat isa. Sila, sila ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang tatlong sikreto na itinago niya sa loob ng 10 taon. Nanay, bulong ni Ligaya, bahagyang iminulat ang mga mata. Mahinang sagot ni Liana. Yung lalaki po kanina, siya po ba? Napatigil ang kamay ni Liana sa paghaplos. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng anak. Isang tanong na 10 taon niyang iniiwasan at kinatatakutan. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ang noo ni Ligaya. Matulog ka na, anak. Mahinahon niyang sabi, umiiwas sa tanong. Magpahinga na kayo. May mas magandang bukas na naghihintay sa atin. Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata, kontento na sa yakap ng ina. Isang mas magandang bukas. Iyon ang ipinangako ni Liana sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa kanilang kinabukasan. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng tatlo, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad na hindi namamatay. Isang mundong banyaga sa kanya. Isang mundong tinalikuran niya 10 taon na ang nakalipas. Dala-dala ang isang durog na puso at 3 buhay na nagsisimula pa lang tumibok sa kanyang sinapupunan. Ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Naalala niya ang gabing iyon, ang bigat ng hangin, ang malakas na kabog ng kanyang dibdib habang hinihintay si Marco na umuwi mula sa isang business dinner. May sorpresa siya para dito, isang maliit na kahon na naglalaman ng positive pregnancy test. Ilang linggo na niyang pinaplano kung paano sasabihin dito ang magandang balita. Pero may ibang sorpresa ang naunang dumating. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Naglalaman iyon ng mga litrato, si Marco, at isang babae na hindi niya kilala. Maganda, sopistikada, at bagay sa mundo ng mga de Leon. Sa isang litrato, nakaakbay si Marco sa babae habang kapwa sila nakangiti. Sa isa pa, mas malapit sila, ang kanilang mga muka ay halos magkadikit na, tila may ibinubulong na sikreto. Ang huling larawan ang pumatay sa kanya. Isang halik, hindi sa labi kundi sa pisngi, pero ang paraan ng pagkakayakap ni Marco sa baywang ng babae at ang saya sa mga mata nito ay sapat na para durugin ang buong pagkatao ni Liana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang paningin niya ay nanlalabo sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Kasunod ng mga litrato, may isa pang text. Pinili na niya ako. Masaya na kami. Kunin mo na lang ang perang iniwan niya para sa iyo at maglaho ka na. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang puso.
Pera? Anong pera? Kasabay noon, isang notifikasyon mula sa bangko ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang malaking halaga ng pera ang idineposito sa kanyang account. Isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Iyon na iyon, ang kabayaran, ang bayad para sa kanyang pagmamahal, ang bayad para sa kanyang pag-alis. Hindi na niya hinintay si Marco. Paano niya haharapin ang lalaking mahal niya matapos malaman na isa lang pala siyang transaksyon? Paano niya ipagtatapat ang tungkol sa kanilang magiging anak kung may iba na itong pamilya, ang kanyang pride, ang kanyang dignidad, at ang kanyang durog na puso ang nagtulak sa kanyang umalis? Kinuha niya ang kanyang mga gamit, nilisan ang apartment na puno ng kanilang mga pangarap, at sumakay sa huling biyahe ng bus pa Batangas. Dala ang isang sikretong hindi niya kailanman binalak itago. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng bintana ng masikip na apartment, naramdaman niya muli ang hapdi ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi apoy. Apoy ng determinasyon. Bumalik siya hindi lang para bawiin ang lupaing pamana sa kanya ng kanyang lolo. Isang lupain na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Noong isang araw bago ang pakikipagkita sa mga abogado, dinalaw niya ang lugar, ang dating taniman ng mga puno ng mangga at bukirin kung saan siya naglalaro ay isa na ngayong malawak na construction site na papalibutan ng alambreng bakod. Isang malaking karatula ang nakatayo sa gitna. Future site of De Leon Luxury Resort and Villas. Ang lupaing iyon ang tanging yaman ng kanyang pamilya. At kinuha ito sa kanila sa hindi makatarungang paraan matapos siyang umalis sa panahong ang kanyang pamilya ay pinakamahina. Ngayon, kailangan niyang bawiin iyon para sa alaala ng kanyang mga ninuno, para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik. Sa isang marangyang villa sa Forbes Park, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mahinang tunog ng mga piraso ng chess na inilalapat sa board. Si Doña Isabela Imperial ay kalmado at nakaupo sa kanyang silyang may mataas na sandalan. Ang kanyang muka ay hindi mababakasan ng anumang emosyon habang pinagmamasdan ang chessboard. Sa kanyang harapan, nakatayong magalang si Victor Corpus, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang anino na gumagawa ng lahat ng kanyang madilim na utos. "Tatlo kamo?" Tanong ni Doña Isabela, ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Inusad niya ang kanyang reyna, isang galaw na tumpak at walang pag-aalinlangan. Check. Opo, Donya. Tatlong magkakamukhang batang babae. At ayon sa aming source sa opisina ni Atty. Sandoval, kamukhang kamukha sila ni Sir Marco noong kanyang kabataan. Ulat ni Victor, ang boses ay walang emosyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Isabela. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa mula sa mesang katabi niya at dahan-dahang humigop. Ang tanging nagbago lang ay ang bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata. 10 taon. 10 taon ng maingat na pagpaplano. 10 taon ng pag-aakalang tuluyan na niyang naalis ang basura sa buhay ng kanyang anak. Isang hamak na probinsyana. Bulong niya sa sarili, puno ng pagkasuklam. Paano siya nakahanap ng lakas ng loob para bumalik at guluhin ang lahat? Mukhang ang kaso sa lupa ang kanyang ginamit na dahilan para makalapit muli, sabi ni Victor. Ang lupaing iyon ay matagal ng pag-aari natin, mabilis na sagot ni Doña Isabela.
Walang patutunguhan ang kasong iyan. Ang mga bata, ang mga bata ang problema. Ibinaba niya ang tasa. Ang tunog ng porselana sa platito ay umalingaw sa tahimik na silid. Tumingin siya kay Victor at sa isang iglap, nakita ng abogado ang determinasyong kayang sumira ng buhay. Hindi ito maaaring malaman ni Marco. Hindi pa ngayon. Kailangan nating tapusin ito bago pa man siya magsimulang mag-isip. Bago pa man kumapit ang lason ng babaeng iyon sa puso niya ulit, tumayo siya. Alam mo na ang gagawin mo, Victor? Tumango si Victor. Masusunod, Doña Isabela. Sa maliit na apartment, kakatapos lang kausapin ni Liana ang kanyang abogado sa telepono para i-update ito. Buo na ang kanyang loob. Lalaban siya para sa kanyang mga anak. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-alangan siyang sagutin ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang nakakabingi, puno ng pagbabanta. Akmang ibababa na niya ang tawag ng may isang boses ng babae ang nagsalita. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagdudulot ng kilabot sa kanyang buong sistema. Ang boses na huli niyang narinig 10 taon na ang nakalipas nang ipakilala siya ni Marco bilang kasintahan nito. Ang boses na tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ang boses ni Doña Isabela Imperial. Kung ayaw mong masira ang buhay ng mga anak mo, sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at walang anumang emosyon, layuan mo ang pamilya ko. Ang biyahe pauwi mula Makati patungong Forbes Park ay isang malabong alaala na lamang para kay Marco. Hindi niya matandaan ang mga kotseng kanyang nilagpasan o ang mga ilaw trapikong kanyang hinintuan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay 3 maliliit na mukha. Ligaya, pag-asa, malaya. Paulit-ulit na umikot ang mga pangalan sa kanyang utak kasabay ng imahe ng kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata, bawat liko ng manibela ay isang tanong. Paanong nangyari ito? Paanong sa loob ng 10 taon ay nabuhay siyang walang kaalam-alam na mayroon siyang pamilya? At bakit ngayon lang? Bakit sa ganitong paraan? Ang galit na binuo niya sa loob ng isang dekada ay unti-unting natitibag ng isang mas malakas na emosyon, pagkalito. Ang Liana na nakita niya kanina, ang babaeng may determinasyon sa mga mata, ay hindi ang Liana na nasa isip niya, ang babaeng taksil na ipinagpalit siya sa pera. Pero kung hindi totoo iyon, ano ang totoo? Ipinark ni Marco ang kanyang mamahaling kotse sa malawak na driveway ng mansyon ng mga De Leon. Ang bahay kung saan siya lumaki. Isang palasyong malamig at tahimik, pinaghaharian ng isang reyna. Ang kanyang ina, si Doña Isabela Imperial. Pagpasok niya sa malaking pinto, naabutan niya itong nasa sala. Kalmado. Elegante sa suot nitong silk loungewear. Nag-aayos ito ng mga puting rosas sa isang mamahaling florera. Bawat galaw ay kontrolado at perpekto. Tila walang anumang problema sa mundo. Marco, anak, maaga ka yata? Bati nito, hindi man lang lumilingon. Ang boses nito ay kasing ganda ng mga rosas na hawak nito, ngunit may tinik na hindi nakikita. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya palapit, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala. Huminto siya sa likuran nito. Nakita ko siya, ina. Napatigil ang kamay ni Doña Isabela sa pag-aayos ng bulaklak. Dahan-dahan itong lumingon,
Ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. Sino ang tinutukoy mo, anak? Alam niyo kung sino, mariing sabi ni Marco. Si Liana, bumalik na siya at may kasama siyang mga bata. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Isabela. Ibinaba nito ang bulaklak at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang paghawak ay malumanay, ngunit para kay Marco, pakiramdam niya ay isa itong kadena. Marco, umupo ka muna. Alam kong darating ang araw na ito. Matagal na akong naghahanda. Umupo sila sa isang antigong sopa. Ang buong paligid ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit para kay Marco, pakiramdam niya ay nasasakal siya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Ang mga bata, kamukha ko sila, Ina. Sinasabi niyang mga anak ko raw sila. Tinitigan siya ni Doña Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pagmamahal ng isang ina. Isang perpektong pagganap. At naniniwala ka sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Sigaw ni Marco. Sa wakas ay sumabog ang pinipigilang emosyon. Ang alam ko lang, 10 taon akong nagalit sa kanya dahil sa sinabi ninyo. Dahil sa pinaniwalaan kong iniwan niya ako para sa pera. Sa halip na magalit, lalong lumambot ang ekspresyon ni Doña Isabela. Tumayo ito at lumapit sa isang maliit at eleganteng kabinet na gawa sa Nara. Mula roon, kinuha nito ang isang kahon na yari sa kahoy. Inilapag nito ang kahon sa mesang nasa pagitan nila at dahan-dahang binuksan. Hindi ko gustong ipakita pa sa iyo ang mga ito, anak. Malungkot na sabi nito. Ayokong buksan muli ang sugat na matagal nang naghilom, pero mukhang kailangan. Sa loob ng kahon, may mga litrato at ilang nakatuping sulat. Kinuha ni Doña Isabela ang isang litrato. Si Liana nakangiti habang katabi ang isang lalaking hindi pamilyar kay Marco. Nasa harap sila ng isang maliit na bahay sa probinsya. Ito si Hector, sabi ni Doña Isabela. Ang lalaking matagal na palang karelasyon ni Liana habang kayo pa. Ipinadala ko ang mga ito sa iyo noon pero sinabi mong ayaw mong makita. Kinuha ni Marco ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sunod na inilabas ni Doña Isabela ang isang bank statement. At ito ang prueba ng paglipat mo ng pera sa account niya bago siya umalis. At ang withdrawal niya ng buong halaga 1 araw lang pagkatapos. Ang huli ay ang mga sulat. Mga pekeng sulat na maingat na ginawa para gayahin ang sulat kamay ni Liana. Binasa ni Marco ang ilang linya. Hindi ko na kayang mapanggap, Hector. Malapit ko nang makuha ang tiwala niya, ang pera niya. At pagkatapos, magkakasama na tayo. Huwag kang mag-alala, malaki ang makukuha ko sa kanya. Sapat para makapagsimula tayo ng bagong buhay malayo sa kanya. Bawat salita ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang duda na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso kanina. Ang pagkalito ay napalitan muli ng pamilyar na sakit, at ang sakit ay mabilis na naging galit. Isinara ni Doña Isabela ang kahon. Muli nitong hinawakan ang kamay ni Marco. Ginawa niya ang lahat para sa pera, anak. Bulong ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. At ang mga batang iyon, maaaring ginagamit lang niya sila para makakuha pa ng mas malaki mula sa iyo ngayon. Huwag kang magpalinlang ulit. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid.
Ang CEO na malamig at kalkulado ay nagbalik. Ang maskara ay naisuot na muli. Ngayon, malinaw na ang lahat. Isa lang itong laro. At kung laro ang gusto ni Liana, ibibigay niya. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng mga patakaran. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Liana na ibinigay ng kanyang abogado. Marco, anak, anong gagawin mo? Tanong ni Doña Isabela, nagkukunwaring nag-aalala. Tatapusin ko na ito. Malamig na sagot ni Marco, hindi tumitingin sa ina. Idinayal niya ang numero. Matapos ang ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Liana, sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang emosyon. Magkita tayo. May ibibigay ako sa'yo. Ilang oras pagkatapos ng tawag, nagkita sila sa isang tahimik na parke. Ang gabi ay malamig. Dumating si Liana mag-isa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kaba. Hindi nagsalita si Marco. Kinuha niya ang kanyang checkbook, pumirma at isinulat ang isang halagang makapagpapabago sa buhay ng kahit sino. Inabot niya ito kay Liana. Napatingin si Liana sa papel. Pagkatapos ay sa mukha ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Ito na ang bayad mo. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay matalas na parang kutsilyo. Kunin mo at lumayo ka na sa buhay ko kasama ang mga bata. Ang kapirasong papel sa kamay ni Liana ay parang may bigat ng 1,000 kilo. Ang mga numero na nakasulat doon ay sumasayaw sa kanyang paningin, isang halaga na maaaring magbigay sa kanyang mga anak ng komportableng buhay, makabili ng sarili nilang bahay, at matiyak ang kanilang pag-aaral. Ito na sana ang sagot. Ang madaling paraan para tapusin ang lahat ng paghihirap. Ngunit habang tinititigan niya ang pirma ni Marco sa ilalim ng tseke, ang pamilyar na kurbang iyon na dati isinusulat nito sa mga liham ng pag-ibig para sa kanya. Hindi ginhawa ang naramdaman niya, kundi isang malalim at matinding insulto. Isang dekada. Isang dekada niyang tiniis ang lahat. Ang pag-iisa, ang pagtatrabaho sa kung saan saang lugar, ang mga gabing walang tulog para lang may maipakain sa kanyang mga anak. Ginawa niya ang lahat ng may dignidad. At ngayon, sa isang iglap, gusto ni Marco na bilhin ang kanyang pananahimik. Gusto nitong lagyan ng presyo ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. At ang pagmamahal na minsan ay ibinigay niya ng buong buo. Dahan-dahan, itinaas ni Liana ang kanyang paningin mula sa tseke patungo sa muka ni Marco. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang estranghero. Isang estrangherong may mga mata ng taong minsan niyang minahal, malamig, walang emosyon. Isang hari sa kanyang palasyo na nag-aabot ng limos sa isang pulubi. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak sa harapan nito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyong iyon sa kanya. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 10 taon, Marco. Simula niya ang boses ay mas mahina pero matatag, walang bahid ng panginginig. 10 taon akong nabuhay nang walang tulong mula sa'yo. Pinalaki ko ang 3 anak mo ng mag-isa. Sa tingin mo ba talaga, pera lang ang katapat ko? Bago pa man makasagot si Marco, itinaas ni Liana ang tseke gamit ang 2 kamay. At sa isang mabilis at marahas na galaw, pinunit niya ito sa gitna. Ti
Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaungaw sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi siya tumigil doon, pinunit niya ito ulit at ulit, hanggang sa ang kapirasong papel na nagkakahalaga ng isang kapalaran ay naging maliliit na konfeti na lamang sa kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang kamay at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso. Ang ilan ay dumapo sa mamahaling sapatos ni Marco. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, isang siwang sa perpektong maskara ng pagkawalang bahala. Sa isang saglit ang CEO ng De Leon Holdings ay nawala at ang nakita niya ay ang Marco na dati niyang kilala, nalilito at hindi makapaniwala. Hindi nabibili ang dignidad ko, Marco. Mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat. At lalong hindi nabibili ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Tumalikod na siya para umalis, ngunit huminto siya at muling nagsalita, hindi na lumilingon. Ang kailangan ko ay katarungan, hindi limos. Itutuloy ko ang kaso, magkita na lang tayo sa korte. At nagsimula na siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa nakaraan, papalayo sa lalaking minahal niya, at papalapit sa laban na kailangan niyang ipanalo. Hindi niya naramdaman ang mga luhang nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi hanggang sa makalayo na siya. Pag-uwi niya sa apartment, ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ngunit ang determinasyong iyon ay agad na sinubok. Sinalubong siya ng may-ari ng apartment, isang ginang na dati na palangiti sa kanya. Ngayon, ang mukha nito ay mailap at hindi siya matingnan ng diretso. Liana, iha, panimula nito nag-aalangan. Pasensya ka na. Pero kailangan nyo nang umalis bukas na bukas din. Po? Bakit po? Gulat na tanong ni Liana. Bayad naman po ako sa upa hanggang sa susunod na buwan. May biglang uupa kasi, isang kamag-anak mula sa probinsya. Kailangan na niya ng matitirhan, sabi ng ginang, halatang nagsisinungaling. Hindi ito makatingin sa kanya. Ibibigay ko na lang sa'yo ang 1 buwang deposito mo. Pasensya na talaga. Alam ni Liana na walang saysay ang pakikipagtalo, may kung anong nasa likod nito. Isang puwersang hindi niya kayang labanan. Ang pagbabanta ni Doña Isabela. Nagsisimula na ang laro. Kinabukasan, habang abala si Liana sa pag-iimpake ng kanilang iilang gamit sa mga karton, sinubukan niyang maghanap ng bagong mauupahan sa telepono. Ngunit bawat tawag niya ay pare-pareho ang resulta. Pasensya na, may nauna na. Kaka-reserve lang po. Hindi na po available. Ang pader ay unti-unting isinasara sa paligid niya. Kinahapunan, wala pa rin silang mahanap na malilipatan. Dala ang kanyang mga anak na wala pang kamalay-malay sa bigat ng kanilang problema, umupo muna si Liana sa isang bangko sa isang maliit na parke. Pagod, gutom, at nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Nanay, gutom na po ako, sabi ni Pag-asa, isinandal ang ulo sa kanyang braso. Ngumiti si Liana, isang ngiting pilit. Okay, sige. Bibili tayo ng paborito ninyong tinapay. Diyan lang kayo ha, huwag kayong aalis. Iniwan niya saglit ang mga bata sa bangko at naglakad papunta sa isang maliit na panaderya sa kabilang kalsada. Habang naghihintay, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pag-iisa, ng pagiging ina at ama sa kanyang mga anak. Ngunit nang lumingon siya pabalik sa kanyang mga anak, nakita niya silang naglalaro. Si Ligaya ay tumatawa habang sinusubukang habulin ang isang paru-paro. Si Malaya ay maingat
na inaalalayan si Pag-asa sa pag-akyat sa isang maliit na slide. Sa kabila ng lahat, masaya sila, buo sila. Isang panibagong lakas ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Hindi siya susuko para sa kanila. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim at tinted na sasakyan, nakatitig si Marco sa eksenang iyon. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad doon. Pagkatapos ng nangyari kagabi, pagkatapos punitin ni Liana ang tseke, hindi siya mapakali. Ang imahe ng pagsuway nito, ng dignidad sa mga mata nito ay sumasalungat sa lahat ng katotohanang ipininta ng kanyang ina. Kaya't ipinahanap niya kung saan ito nakatira at ang nakita niya ay isang maliit at lumang apartment building, hindi isang magarbong kondominium. Nakita niya itong buhat-buhat ang mga karton, ang muka ay pagod pero hindi talunan. At ngayon, nakikita niya ito. Isang ina na sinusubukang maging malakas para sa kanyang mga anak sa gitna ng isang syudad na malupit. Nakikita niya ang pagmamahal sa paraan ng pagtingin nito sa mga bata. Nakikita niya ang tatag sa kabila ng hirap. Walang bakas ng kasakiman. Walang bahid ng pagkukunwari. Ang kailangan ko ay katarungan, hindi limos. Ang mga salitang iyon ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Nakita niya si Liana na bumalik dala ang isang supot ng tinapay. Umupo ito sa tabi ng kanyang mga anak at isa-isang sinubuan. Nagtawanan sila, isang perpektong larawan ng isang pamilya, isang pamilyang kulang ng isang ama. Isang pamilyang siya mismo ang sumira 10 taon na ang nakalipas dahil sa mga kasinungalingan. Dahil sa mga kasinungalingan nga ba, isang butil ng duda, maliit pero naroon na. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hinayaan ni Marco na manatili ang dudang iyon. Hindi niya namalayang kinuha na niya ang kanyang cellphone. Idinayal niya ang numero ng kanyang personal na abogado, si Attorney Sandoval. Nang sumagot ito, ang boses ni Marco ay seryoso at may bigat. Sandoval. Yes, Sir Marco? May ipapagawa ako sa iyo, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mag-iinang nasa parke. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng nangyari sa buhay ni Liana Reyes sa nakalipas na 10 taon. Walang ititira. Kahit pinakamaliit na detalye. Naiintindihan mo? Yes, sir. Masusunod, sagot ng abogado. At isa pa, dagdag ni Marco bago ibaba ang tawag. Gawin mo itong sikreto, lalo na sa aking ina. Ibinaba niya ang telepono. Nakatingin pa rin siya sa parke, pero ang mag-iina ay nasimula ng maglakad palayo, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa, isang maliit na islang matatag sa gitna ng malawak at magulong dagat ng syudad. Hindi alam ni Marco kung ano ang matutuklasan niya. Natatakot siya sa katotohanan, pero mas natatakot siyang mabuhay pa sa isa na namang dekada ng kasinungalingan. Gabi. Ang opisina ni Marco de Leon sa pinakatuktok ng De Leon Tower ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Mga pader na gawa sa salamin ang nagpapakita sa kumikinang na syudad sa ibaba. Ang lahat ng nasa loob ay mamahalin mula sa mahogany desk hanggang sa leather na upuan. Dito, siya ang kumukontrol. Dito, malinaw ang lahat. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Sa ibabaw ng kanyang perpektong malinis na mesa ay nakalatag ang isang manipis na Manila envelope. Isang bagay na hindi nababagay sa ayos ng lugar.
Dumating iyon kaninang hapon, isang paunang ulat mula sa pribadong investigador na inatasan ni Atty. Sandoval. Kanina pa niya ito tinititigan na para bang may lason sa loob. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ito at kalimutan ang lahat. Ipagpatuloy ang buhay na nakasanayan. Ang galit na naging kanyang kalasag. Pero may isang bahaging nagising nang makita niya ang pagpunit ni Liana sa tseke. Nang makita niya itong yakapin ang mga anak sa parke na hindi mapakali. Sa isang malalim na paghinga, binuksan niya ang envelope. Ang mga unang pahina ay listahan ng mga address sa iba't ibang sulok ng Batangas at Laguna. Walang marangyang subdivision, walang condominium. Tanging mga simpleng paupahan, mga bahay na malapit sa bukid. Ang sumunod na pahina ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang listahan ng mga trabahong pinasukan ni Liana sa loob ng 10 taon. Waitress sa isang maliit na karinderya. Packer sa isang pabrika ng delata. Tindera sa palengke tuwing araw ng linggo. Labandera. Bawat trabaho ay isang sampal sa lahat ng kwentong binuo niya sa kanyang isipan. Ang babaeng lumangoy sa pera. Ang babaeng nagpasarap sa buhay kasama ang kanyang bagong lalaki? Nasaan siya sa listahang ito? Kasama ng ulat ay ilang mga litrato, mga kuhang palihim. Sa isang litrato, nakatayo si Liana sa likod ng isang food counter. Pawisan ang noo habang nagsisilbi ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay pagod, pero naroon pa rin. Sa isa pa, buhat-buhat niya ang 2 bayong na puno ng gulay sa isang maulan na umaga sa palengke. Ang huling litrato ang pinakamatindi. Nakaupo si Liana sa sahig ng isang maliit na sala, tinuturuan ang 3 anak na magbasa. Ang ilaw lang nila ay isang maliit na bombilya. Sa kanyang mukha, walang bakas ng pagsisisi o kasakiman, tanging pagmamahal. Napahawak si Marco sa kanyang sentido. Ang mga larawang ito, hindi ito tugma. Hindi ito tugma sa mga sulat. Hindi ito tugma sa mga kwento ng kanyang ina. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, bago pa ang lahat ng gulo. Nakaupo sila ni Liana sa isang bench sa may bywalk, pinapanood ang paglubog ng araw. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap. Kahit kailan, hindi ko inisip ang pera mo, Marco. Sabi nito sa kanya, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang gusto ko lang, simpleng buhay. Isang bahay na puno ng tawanan ng mga anak natin. Ikaw at ako, iyon lang sapat na. Paano niya nakalimutan iyon? Paano niya nagawang maniwala na ang babaeng iyon ay bigla na lang nagbago at naging isang ganid na estranghera? Dahil mas madaling maniwala sa galit, mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanang baka siya ang nagkamali, baka siya ang naging bulag. Tumayo si Marco at lumapit sa salaming pader. Mula sa itaas, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang. Ang lahat ay mukhang maliit at walang halaga. Ganoon din ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ngayon. Maliit. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng kanyang pinaniwalaan sa loob ng 10 taon ay isang malaking laro na isinulat at idinirect ng sarili niyang ina? Ang kaisipang iyon ay nakakakilabot, nakakasuka. Sinubukan niyang itaboy ang isiping iyon. Hindi, mahal ako ng ina ko. Gusto lang niya akong protektahan. Ngunit ang mga litrato sa kanyang mesa ay hindi nagsisinungaling. Ang mga iyon ay bintana sa isang buhay ng pagtitiis at sakripisyo. Isang buhay na hindi nararapat para sa isang taong yumaman at nagsarili. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at umalis ng opisina.
Nagmaneho siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa namalaya na lang niya ang sarili sa isang pamilyar na lugar. Ang lugar kung saan niya nakita si Liana at ang mga bata kahapon. Gabi na, pero may ilaw pa sa bintana ng apartment na itinuro sa kanya ng imbestigador. Ipinark niya ang kanyang kotse sa isang madilim na kanto kung saan hindi siya makikita. Mula sa kanyang kinaroroonan, natanaw niya ang anino nila sa loob. Nakita niya ang anino ni Liana na naglalakad-lakad, tila may kinakantahan. Pagkatapos, isa-isang pinatay ang mga ilaw, hanggang sa isang maliit na lampshade na lang ang natira. Tahimik, payapa, isang buhay na simple, ang buhay na pinangarap nila noon, ang buhay na ipinagkait niya dito. Nakatitig lang siya doon, hindi alam kung gaano katagal. Isang halo ng pagsisisi, galit at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pangungulila ang bumalot sa kanyang puso. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number pero sinagot niya. Mr. De Leon, isang boses ng lalaki, ang imbestigador. Yes, sagot ni Marco. Ang boses ay magaspang. Sir, may nahanap po kaming isang malaking bagay, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Tila nag-aalangan ito. Isang bank statement mula 10 taon na ang nakalipas. Yung account po ni Miss Reyes kung saan ninyo idineposito ang pera. Kumunot ang noo ni Marco. Anong meron doon? Di ba't withdraw niya lahat? Opo sir, na-withdraw po ang buong halaga, pero may hindi po tugma. Ano ang hindi tugma? Sabihin mo na! Hindi mapakaling utos ni Marco. Humugot ng malalim na hininga ang imbestigador. Sir, ang account po ay isinara isang araw pagkatapos ng withdrawal. Pero ang pirma po sa withdrawal slip at sa account closure form, base sa aming initial analysis, mukhang hindi po tugma sa mga sample ng pirma ni Ms. Reyes na nakuha namin sa ibang mga dokumento. Natahimik si Marco. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya kahit na alam na niya ang posibleng sagot. Sir, sabi ng imbestigador, may malaki po kaming hinala. Napineke ang pirma niya. Ilang araw na ang lumipas mula nang palayasin sila sa apartment. Sa tulong ng isang dating katrabaho, nakahanap si Liana ng isang maliit na kwarto na pansamantala nilang matutuluyan. Masikip, mainit at malayo sa kabihasnan, pero kahit paano ay may bubong sila sa kanilang mga ulo. Ang bawat araw ay isang dapatam ay isang laban. Ang pera mula sa kanyang naipon ay unti-unti nang nauubos. Ang pagbabanta ni Doña Isabela ay parang isang madilim na anino na nakasunod sa bawat hakbang niya. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, ang pagod ay napapalitan ng determinasyon. Ngayong umaga, kailangan niyang dalhin ang mga bata sa isang public hospital para sa kanilang regular na check-up. Isang bagay na hindi niya dapat kaligtaan, lalo na para kay Pag-asa na mas sakitin kumpara sa dalawang kapatid. Ang biyahe sa maingay at siksikang jeepney ay nakakapagod. Ang paghihintay sa mahabang pila sa ospital ay nakakainip. Ngunit tiniis ni Liana ang lahat para sa kanila. Okay, tapos na si Ligaya at Malaya. Ikaw na lang, Pag-asa. Sabi ni Liana habang inaayos ang buhok ng anak. Pagkatapos ng check-up, habang naglalakad sila sa lobby ng ospital para umuwi, naramdaman ni Liana na may nakatingin sa kanila. Isang tingin na pamilyar at mabigat. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nakatayo sa di kalayuan, malapit sa information desk ay si Marco. Naka-business suit pa rin ito,
tila hindi nababagay sa magulong paligid ng pampublikong ospital. Ang mga mata nila ay nagtama. Sa pagkakataong ito, wala na roon ang nagyayelong galit na huli niyang nakita. Ang naroon ay isang bagay na mas komplikado, isang halo ng pagkalito, sakit, at pagsisisi. Ang unang instinct ni Liana ay ang tumalikod, ang takasan siya, ang protektahan ang kanyang mga anak mula sa gulo na dala nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni na Pag-asa at Malaya. "Tara na mga anak," sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Pero huli na ang lahat. Nakita na sila ng mga bata at ang pinaka-curious sa tatlo, si Ligaya ay nakawala sa kanyang pagkakahawak at dahan-dahang naglakad palapit kay Marco. "Ligaya, bumalik ka dito," tawag ni Liana. Ang boses ay naglalaman ng biglaang takot. Ngunit hindi nakinig ang bata. Huminto ito sa harap ni Marco, itiningala ang maliit nitong ulo at nagtanong gamit ang isang boses na puno ng inosenteng pag-usisa. "Kayo po ba ang tatay namin?" Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng lobby. Ang mga taong dumadaan ay tila nawala. Ang ingay ay biglang humina. Natahimik ang mundo nilang dalawa ni Marco. Nakita ni Liana ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Marco. Pagkagulat, sakit, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Yumuko ito ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata ni Ligaya. Hindi ito sumagot. Tila ninakaw ng isang 5 taong gulang na bata ang lahat ng salita mula sa isang makapangyarihang CEO. "Ligaya." Mabilis na lumapit si Liana at hinila ang anak palayo kay Marco. "Sinabi ko nang huwag kang lalapit sa hindi mo kilala." "Pero nanay." "Halika na," mariing sabi ni Liana. Hinawakan niya ang tatlo, handa nang tumakbo palayo, handa nang kalimutan ang eksenang ito. Pero bigla siyang napatigil nang maramdaman ang pagbigat ng kamay ni Pag-asa sa kanyang pagkakahawak. "Nanay, nahihilo po ako," bulong ni Pag-asa. Ang boses ay mahina. Napalingon si Liana sa anak. Ang dating mamula-mulang pisngi ni Pag-asa ay putlang-putla na ngayon na parang isang papel. Ang mga mata nito ay papikit-pikit. "Anak, Pag-asa?" Nataranta si Liana. Hinawakan niya ang noo nito. Hindi naman ito mainit. Biglang nanghina ang mga tuhod ng bata. "Pag-asa!" sigaw ni Liana habang sinasalo ang anak bago pa ito bumagsak sa sahig. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa puso ni Liana. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bago pa man may makalapit na ibang tao, isang anino ang mabilis na kumilos. Sa isang iglap, nasa tabi na nila si Marco. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng pagkalito sa mukha nito. Ang naroon na lang ay purong pag-aalala. "Anong nangyari?" tanong nito. Ang boses ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. "Hindi ko alam." Bigla na lang siyang nahilo. Umiiyak na sagot ni Liana. Hindi na nagsalita pa si Marco. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat si Pag-asa mula sa mga braso ni Liana. Ang maliit na katawan ng bata ay tila walang kabigat-bigat sa kanya. "Manatili kayo dito kasama ang mga kapatid niya," utos ni Marco kay Liana bago tumakbo papunta sa direksyon ng emergency room. "Doctor, nurse, kailangan namin ng tulong dito." Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Lahat ng pagiging CEO niya, lahat ng kapangyarihan niya ay ginamit niya sa isang sigaw na iyon. Naiwang tulala si Liana. Hawak-hawak ang 2 pang umiiyak na anak.
Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang yelo ng galit at pride ay nabasag sa isang iglap. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang anak niya. Sumunod siya, hila-hila ang dalawang bata, ang kanyang puso ay dumudurog sa bawat hakbang. Pagdating nila sa labas ng nakita niyang ipinapasok na si Pag-asa sa loob. Hinarang sila ng isang nurse. Si Marco lang ang pinayagang manatili sa waiting area sa loob. Naiwan silang tatlo sa labas. Umupo si Liana sa isang plastic na upuan, niyakap ang kanyang dalawang anak. Ang mga ilaw sa ospital ay tila sobrang liwanag. Ang amoy ng Xiaoduji ay nakakasuka. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagpintig ng sarili niyang puso. Makalipas ang ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, lumabas si Marco mula sa Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang damit ay bahagyang nagusot. May mga doktor na sa loob na tumitingin kay Pag-asa. Umupo ito sa tabi ni Liana. May isang silyang pagitan sa kanila. Walang nagsalita. Ang dating galit ay nawala. Ang dating pride ay walang halaga. Sa sandaling iyon, hindi sila magkaaway. Sila ay dalawang magulang na nag-aalala para sa kanilang anak. Lumipas pa ang ilang minuto bago bumukas ang pinto ng Isang doktor na may katandaan ang lumabas. Ang mukha ay seryoso. Tumingin ito sa kanila, kay Liana at kay Marco. Kayo po ba ang mga magulang ng bata? Sabay silang tumango. Tumingin ang doktor sa hawak nitong clipboard. Pagkatapos ay muli sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na nagpadala ng yelo sa buong sistema ni Liana. Kailangan po nating pag-usapan ang kondisyon ng anak ninyo, sabi ng doktor. Ang boses ay mababa at seryoso. Seryoso po ito. Ang mga salitang seryoso po ito ay parang isang malakas na gong na umaling-aungaw sa isipan ni Marco. Ipinasok sila ng doktor sa isang maliit at tahimik na silid, malayo sa kaguluhan ng emergency room. Naiwan ang dalawa pang bata sa pangangalaga ng isang mabait na nurse. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat nilang paghinga. Umupo si Liana sa isang upuan. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Ang buong katawan ay naninigas sa tensyon. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Isang pilit na pagpapakita ng kontrol sa isang sitwasyong wala siyang anumang kontrol. Huminga ng malalim ang doktor, si Dr. Alcaraz, isang veteranong pediatrician. Base sa mga initial test na ginawa namin at sa mga sintomas na ipinakita ng anak ninyo, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. May malaki kaming hinala na si Pag-asa ay mayroong aplastic anemia. Napakunot ang noo ni Marco. Ano po iyon, Doc? Ito ay isang rare at seryosong kondisyon kung saan tumitigil ang katawan sa pag-produce ng sapat na mga bagong blood cells. Paliwanag ni Dr. Alcaraz. Ang bone marrow niya, ang pabrika ng dugo sa kanyang katawan, ay hindi gumagana ng maayos. Kaya siya laging maputla, madaling mapagod, at bigla na lang nawalan ng malay kanina. Bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni Liana. Nakita ni Marco kung paano ito napahawak sa gilid ng upuan, ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. May lunas po ba iyan? Tanong ni Liana. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. May mga treatment options, sabi ng doktor. Blood transfusions para ma-manage ang symptoms, mga gamot. Pero ang pinakamabisa at ang tanging posibleng lunas
ay isang bone marrow transplant. Bone marrow transplant. Ang mga salitang iyon ay nakabibingi. Kailangan niyang masalina ng malusog na stem cells para muling gumana ang kanyang bone marrow, pagpapatuloy ng doktor. At ang pinakamagandang source ng compatible na stem cells ay kadalasang nagmumula sa mga magulang o mga kapatid. Sa sandaling iyon, napatingin ang doktor sa kanilang dalawa. Isang tingin na puno ng kahulugan. Natahimik si Liana. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting nanghina, tila binagsakan ng buong mundo. Ang pride, ang galit, ang lahat ng pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Marco ay gumuho sa isang iglap. Humarap siya kay Marco at sa unang pagkakataon mula nang magkita silang muli, ang nakita ni Marco sa mga mata nito ay hindi galit o determinasyon, kundi purong pagsusumamo. Marco, sabi niya, ang pangalan niya ay isang bulong ng desperasyon. Kailangan ka ng anak mo. Walang pag-aalinlangan, walang kahit isang segundong pag-aatubili. Ang lahat ng duda, ang lahat ng investigasyon, ang lahat ng kasinungalingan ay nawalan ng halaga sa harap ng isang katotohanang mas malakas pa sa lahat. Isang bata ang nangangailangan sa kanya, ang kanyang anak, ang dugo ng kanyang dugo. Tumingin siya sa doktor. Gawin ninyo ang lahat ng test na kailangan. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng isang desisyong hindi na mababali pa. Kung compatible ako, gagawin ko, ibibigay ko ang kahit anong kailangan niya. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Liana. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata nitong puno ng luha. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis at nakalilitong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kinuha ang blood sample ni Marco. Si Pag-asa ay inilipat sa isang pribadong silid sa pediatric ward, isang bagay na ipinag-utos at binayaran agad ni Marco. Si Liana ay nanatili sa tabi ng anak, hindi ito iniiwan kahit isang saglit. Nang malaman ni Doña Isabela ang nangyari, dumating ito sa ospital na parang isang bagyo. Dala-dala nito ang kanyang alalay at ang aura ng kapangyarihan na tila kayang pagalingin ang sinuman sa isang salita lang. Natagpuan niya si Marco na nakaupo sa isang bench sa labas ng silid ni Pag-asa. Marco, anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari? Bungad nito, ang boses ay puno ng awtoridad. Ina, nasa ospital ang anak ko, simpleng sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Anak mo? Ang boses ni Doña Isabela ay tumaas. Marco, huwag kang magpadala sa drama ng babaeng iyan. Isa lang itong palabas para makakuha siya ng simpatiya at pera mula sa iyo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tiningnan ni Marco ang kanyang ina ng may halong pagsuway. Nakita ko siyang bumagsak, ina, mariin niyang sabi. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, hindi iyon palabas. Kahit na, hindi mo responsibilidad ito, halika na, umuwi na tayo, hayaan mong ang mga abogado natin ang umasikaso sa problemang ito. Hinawakan ni Doña Isabela ang braso niya, sinusubukang hilahin siya patayo. Marahas na binawi ni Marco ang kanyang braso. Hindi, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Dito lang ako. Natigilan si Doña Isabela. Ang kanyang perpektong mukha ay nagpakita ng isang emosyong bihira niyang ipahalata. Pagkagulat. Hindi sanay ang reyna na sinusuway. Marco, pananagutan ko ito, ina. Pagpapatuloy ni Marco, tumatayo para harapin ito. Anak ko siya,
At kung kailangan niya ako, hindi ko siya tatalikuran, hindi na ulit. Ang, ang mga huling salita ay may dalang kahulugan na tila naintindihan ng kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon nito. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Bago pa man ito makapagsalita muli, tumunog ang cellphone ni Marco. Si Dr. Alcaraz. "Hello, Doc?" Sagot niya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Nakinig siya sa sinasabi sa kabilang linya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat salita ng doktor ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Ibinaba niya ang tawag. Humarap siya sa pinto ng silid kung nasaan si Pag-asa. "Marco, anong sabi ng doktor?" Tanong ni Doña Isabela. Ang boses ay may bahid na ng pagkainip. Hindi niya ito sinagot. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Hinawakan niya ang doorknob. Pagpihit niya, lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita sa kanya dati. Isang halo ng sakit, responsibilidad at isang bagong tuklas na lakas. "Perfect match ako, ina," sabi niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid, isinara ang pinto at iniwan ang kanyang ina sa labas. Solong-solo sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital. Ang mga sumunod na araw ay isang panaginip para kay Liana. Isang panaginip na pinaghalong pag-asa at takot. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ni Marco. Nagbago siya. Ang dating lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang determinadong pag-aalala. Siya ang umasikaso sa lahat. Ang paglipat kay Pag-asa sa isa sa pinakamagandang ospital sa bansa, ang pakikipag-usap sa mga pinakamagagaling na doktor, ang pagsagot sa lahat ng bayarin na hindi man lang kumukurap. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa kumpanya, dumidiretso siya sa ospital. Tahimik siyang uupo sa isang sulok ng kwarto, pinagmamasdan si Pag-asa na natutulog. Minsan, nagdadala siya ng mga laruan para kina Ligaya at Malaya na naglalaro sa maliit na lounge sa labas. Hindi sila nag-uusap ng marami, ngunit sa mga kilos na iyon, nakikita ni Liana ang ama na matagal niyang ipinagkait sa kanyang mga anak. Isang bahagi ng kanyang puso ang natutunaw sa tuwing nakikita niya iyon. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot. Ang takot sa sakit na dahan-dahang kumakain sa lakas ng kanyang anak. Ang takot sa mga salitang bone marrow transplant, isang pamamaraang masalimuot at puno ng panganib. Ang takot sa hinaharap. Isang hapon habang binabantayan niya ang natutulog na si Pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. "Hello?" sagot niya. "Liana." Ang boses sa kabilang linya ay malamig, elegante, at puno ng awtoridad na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. "Doña Isabela, magkita tayo." Sabi ng matandang babae, hindi isang pakiusap kundi isang utos. Sa restaurant ng The Grand Peninsula Hotel, 1 oras mula ngayon, may pag-uusapan tayong mahalaga tungkol sa kinabukasan ng anak mo. Pagkatapos noon, ibinaba na nito ang tawag. Naiwang tulala si Liana, hawak-hawak ang cellphone. Ang pagbanggit sa kinabukasan ng anak mo ay isang patibong na alam niyang hindi niya matatakasan. Pagdating niya sa restaurant, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng piano at ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Ang lahat ay nakadamit ng pormal. Siya sa suot niyang kupas na maong at simpleng blouse at ay tila isang dumi sa isang perpektong obra.
Nakita niya si Doña Isabela sa isang mesang nasa sulok, nakatanaw sa malawak na bintanang salamin. Perpekto ang ayos nito mula sa buhok hanggang sa mga alabang ka mga alahas. Umupo ka, sabi nito nang hindi lumilingon. Nanginginig na umupo si Liana sa kanyang harapan. Nakikita ko kung gaano mo kamahal ang anak mo, panimula ni Doña Isabela. Sa wakas ay humarap na sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. At nakikita ko rin ang pag-alala ni Marco. Hindi umimik si Liana. Alam mo ba kung magkano ang gagastusin sa operasyong iyon? Pagpapatuloy nito. Ang mga doktor mula sa Amerika na kinonsulta ni Marco, ang mga gamot, ang post-operative care, aabutin iyan ng milyon-milyon, isang halagang hindi mo kayang kitain kahit sa 10 buhay mo. Bawat salita ay ay isang dagok sa pagkatao ni Liana, isang paalala ng kanyang kahirapan at kawalan ng kapangyarihan. Ginagawa ni Marco ang lahat ng ito dahil sa obligasyon, dahil sa dugo, sabi ni Doña Isabela. Pero pagkatapos nito, ano na? Hahayaan mo bang mamuhay ang anak mo sa isang magulong mundo? Isang mundong laging may tensyon sa pagitan ng kanyang ama at ina? Isang mundong hindi siya tunay na kabilang dahil ang ina niya ay huminto ito at tiningnan si Liana mula ulo hanggang paa. Hindi nababagay. Mahal ko ang anak ko, mahinang sagot ni Liana. Walang duda doon, mabilis na sabi ni Doña Isabela. Pero minsan, Liana, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tunay na sakripisyo. May inilabas itong isang makapal na folder mula sa kanyang Hermes sa bag at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Inusod nito yon palapit kay Liana. Gagastusan ko ang lahat, sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay parang isang ahas na nanunukso. Titiyakin kong ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo ang mag-oopera sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang buhay na nararapat para sa isang De Leon. Mag-aaral siya sa pinakamagandang eskwelahan, magkakaroon ng lahat ng gusto niya, at gagaling siya ng walang anumang alalahanin. Napatingin si Liana sa folder. Anong kapalit? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Isabela. Ang kalayaan niya mula sa isang buhay na magiging pabigat sa kanya. Ang kalayaan ni Marco mula sa isang pagkakamali ng nakaraan. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay isang legal na dokumento. Sa itaas nakasulat ang mga salitang Deed of Voluntary Relinquishment of Parental Authority. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na si Pag-asa, sabi ni Doña Isabela, aalis ka, kayo ng 2 mo pang anak at hindi ka na magpapakita pa kailanman. Ibibigay ko sa iyo ang isang halaga na sapat para makapagsimula kayo ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo dito, malayo sa amin. Pakiramdam ni Liana ay nawalan siya ng hangin. Hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ito parusa, Liana. Ito ay sakripisyo, giit ni Doña Isabela. Ang sakripisyo ng isang tunay na ina na mas inuuna ang kapakanan ng anak kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Isipin mo, ang isang pirma mo lang ang katumbas ng pinakamagandang buhay para sa kanya. Hindi mo ba ibibigay iyon? May inilabas itong isang mamahaling fountain pen at inilapag sa ibabaw ng kontrata. Tinitigan ni Liana ang dokumento. Ang kanyang paningin ay nanlalabo na dahil sa mga luhang namumuo. Ang mga itim na salita sa puting papel ay tila sumisigaw sa kanya. Isang pirma lang. Ang kapalit ay ang buhay ng kanyang anak.
Isang buhay na malusog, masagana at ligtas. Isang buhay na hindi niya kayang ibigay. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para niyang pinupunit ang sarili niyang kaluluwa. Ang pagmamahal niya kay Pag-asa ay nakikipaglaban sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na nagsasabing mali ito. Ngunit ang imahe ni Pag-asa na maputla at walang malay sa ospital ang nanaig. Dahan-dahan, nanginginig, iniabot ni Liana ang kanyang kamay. Ang bigat ng gintong pluma ay tila bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak sa papel, ginagawang malabong tinta ang mga salita. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang linya. Ako, si Liana Reyes, ay kusang loob na isinusuko ang lahat ng aking karapatan bilang isang ina. Ang ospital ay naging pangalawang tahanan ni Marco. Ang amoy ng antiseptiko ay naging pamilyar. Ang mga mukha ng mga nurse ay naging kakilala. Ang bawat araw ay isang ritual. Trabaho sa umaga, ospital sa hapon hanggang gabi. Sa mga araw na iyon, may unti-unting nababago sa kanya. Ang mga numero sa stock market ay hindi na kasing halaga ng numero sa blood count ni Pag-asa. Ang mga deal na nagkakahalaga ng bilyon ay tila walang kwenta kumpara sa isang munting ngiti mula sa kanyang anak. Nakikita niya si Pag-asa nakahiga sa kama, nanghihina pero matapang. Nakikita niya sina Ligaya at Malaya na sinusubukang pasayahin ang kapatid sa abot ng kanilang makakaya. At nakikita niya si Liana, isang haligi ng lakas na hindi natitinag sa tabi ng kanilang anak, kahit nakitang-kita niya ang pagod at takot sa mga mata nito. Ang investigasyon tungkol sa nakaraan ay pansamantala niyang isinantabi. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan, ang paggaling ni Pag-asa. Isang hapon habang papunta siya sa ospital, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Attorney Sandoval. Marco, mayroon akong impormasyon tungkol sa ina mo. Ano yon? Tanong ni Marco, bahagyang kumunot ang noo. May meeting siya ngayon sa The Grand Peninsula Hotel at ang kamiting niya si Liana Reyes. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, biglang bumalik ang lahat ng kanyang mga hinala, ang mga pekeng sulat. Ang pekeng pirma, ang larong nilalaro ng kanyang ina. Sundan mo sila, huwag mong hahayaang mawala sa paningin mo. Utos niya, ang boses ay biglang naging malamig at matigas. Update me constantly. Habang nagmamaneho siya papunta sa hotel, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Anong ginagawa ni Liana kasama ng ina niya? Anong plano na naman ang binubuo nito? Ipinagbawal na niya sa kanyang ina na lapitan si Liana. Ngunit alam niyang si Doña Isabela ay hindi nakikinig sa utos ng kahit sino. Pagdating niya sa hotel, mabilis siyang nagpark at tumakbo papasok. Tumawag ang investigador. Nasa loob pa rin sila ng restaurant, sir. Sa may bandang sulok, hindi na siya nag-abala pang maging maingat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at galit. Takot sa kung anong kaya pang gawin ng kanyang ina. At galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Mula sa pasukan ng restaurant, natanaw niya sila kaagad. Ang kanyang ina, kalmado at elegante, at si Liana, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang nakikita lang niya ay ang eksena, isang makapangyarihang reyna at isang hamak na alipin, isang transaksyon, at pagkatapos nakita niya ito.
Ang pag-abot ni Liana sa fountain pen, ang pagtulo ng kanyang mga luha sa isang dokumento, ang paggalaw ng kanyang kamay na tila isinusulat ang kanyang kapalaran. Isang pamilyar na kirot ang sumaksak sa puso ni Marco. Isang kirot na 10 taon na niyang daladala. Ang kirot ng pagkakanulo. Lahat ng pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso sa mga nagdaang araw, ang pag-asang nagbago na si Liana, ang pag-asang maaari pa silang maging isang pamilya, ay gumuho sa isang iglap, ang kanyang ina. Tama na naman ito. Sa huli, pera pa rin ang pinili ni Liana. Isang kasunduan, isang bayaran. Hindi tiwala, hindi pag-ibig. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkabigo. Hindi siya napansin ng dalawang babae hanggang sa makarating siya sa kanilang mesa. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang dokumento mula sa ilalim ng kamay ni Liana. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang titulo, Deed of Voluntary Relinquishment of Parental Authority. At sa ibaba, ang nagsisimula pa lang na pirma ni Liana. Napatingala si Liana, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng pagkagulat at takot. Napatingin din si Doña Isabela. Ang kalmadong maskara ay bahagyang nabasag ng kanyang biglaang pagdating. Pero si Marco ay kay Liana lang nakatingin. Sa babaeng muling dumurog sa kanyang puso. Marco! Bulong ni Liana. Isang tawang walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Marco. Isang tawa na puno ng sakit. Hanggang sa huli pala, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa halong galit at pait. Mukha ka pa ring pera. Hinawakan niya ang kontrata at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Liana. Magkano? Magkano ang bayad sa iyo ng ina ko para iwan mo ang sarili mong ng anak? Hindi, hindi mo naiintindihan. Umiiyak na, sabi ni Liana, sinusubukang abutin ang kanyang braso. Hindi naiintindihan, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtinginan. Ang linaw-linaw ng lahat, Liana, ipinagbili mo na naman ang sarili mo. Pero mas malala ngayon, tumingin siya sa kanya ng may pandidiri, isang tingin na mas masakit pa sa sampal. Ipinagbili mo pati ang anak mo. Tumalikod siya, hindi na makayanan pang tingnan ang mukha nito. Nilukot niya ang kontrata sa kanyang kamay at naglakad palayo, bawat hakbang ay isang pagtakas. Iniwan niya si Liana na umiiyak sa mesa. Iniwan niya ang kanyang ina na may isang malamig at matagumpay na ngiti sa mga labi. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang lahat ng tiwala ay nadurog. Ang natira na lang ay ang pamilyar na kaibigan niya sa loob ng 10 taon. Ang walang katapusang galit, hindi sa ospital, hindi sa mansyon. Dumiretso si Marco sa isang lugar kung saan ang sakit ay maaaring pansamantalang malunod. Ang bar sa loob ng kanyang sariling opisina. Ang syudad sa labas ng salaming pader ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw, isang testamento sa kanyang tagumpay. Ngunit ngayong gabi, ang bawat ilaw na iyon ay tila isang pangungutya. Ano ang halaga ng pag-aari sa buong mundo kung ang sarili mong mundo ay durog? Sinalinan niya ng whiskey ang isang baso, isang lagok, 2, 3. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa kanyang puso. Ang imahe ni Liana na hawak ang pluma. Ang imahe ng kanyang pirma sa isang dokumentong nagbebenta sa sarili nitong anak. Iyon ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bakit, Liana? Akala ko nagbago ka na.
Akala ko, pero pinutol niya ang sariling pag-iisip. Tapos na. Paulit-ulit lang siyang nagpapakatanga sa parehong babae. Tama si Ina. Tama siya palagi. Sa gitna ng kanyang pag-inom, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Attorney Sandoval, dala-dala ang isang makapal na folder. Sa likod nito ang pribadong investigador. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sir Marco, sabi ni Attorney Sandoval, I think you need to see this. Wala akong panahon para dyan. Malamig na sagot ni Marco, itinaas ang kanyang baso. Umalis na kayo. Sir, importante po ito. Giit ng investigador. Ito na po ang final report namin tungkol sa bank account. At may iba pa kaming nahanap. Inilapag ni Attorney Sandoval ang folder sa mesa. Sa kabila ng kanyang galit, nanaig ang kuryosidad ni Marco. Anong katotohanan pa ba ang hindi niya alam? Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga dokumento mula sa bangko, ang withdrawal slip, ang account closure form, at sa tabi ng mga ito, isang hiwalay na papel mula sa isang handwriting expert. Nakasulat sa konklusyon sa makapal na letra, high probability of forgery. Hindi lang iyon, mayroon ding mga dokumento na nagpapatunay na ang isang Victor Corpus, ang personal na abogado ni Doña Isabela, ang siyang nag-facilitate ng pagbubukas at pagsasara ng nasabing accounts. Ang kanyang mundo ay bahagyang yumanig. Ang galit niya kay Liana ay nagsimulang maghanap ng ibang direksyon. May isa pa po, sir, sabi ng investigador. May inilabas itong isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Nangingitim na ito sa kalumaan, ang papel ay malambot na at may mga tupi. Nahanap po namin ang matalik na kaibigan ni Liana noong college. Siya raw po ang kasama ni Liana noong gabing umalis ito. Ayon sa kanya, isinulat daw po ito ni Liana para sa inyo, pero hindi na niya nagawang ipadala. Itinago niya ito sa lahat ng mga taon na ito, nagbabaka sakaling darating ang araw na maibibigay niya sa inyo. Nanginginig na kinuha ni Marco ang sobre. Dahan-dahan niyang inilabas ang nakatuping sulat sa loob. Ang papel ay may mga mantsa, mga tuyong patak ng luha. At nakita niya ang kanyang pangalan isinulat sa pamilyar na sulat kamay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang tunay na sulat kamay ni Liana. Marco, kung nababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin wala na rin tayo. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung paano tatapusin. Ang alam ko lang, ang puso ko ay durog na durog. Kanina, habang hinihintay kita, may sorpresa sana ako sa'yo. Isang balitang magpapabago sa buhay nating dalawa. Ngunit may ibang balita ang naunang dumating. Nakatanggap ako ng mga litrato, Marco, ikaw, at ang isang babae. Masaya kayo. Bagay kayo. At pagkatapos may mensahe. Sinabi niyang pinili mo na siya. Sinabi niyang iwan na lang kita. At may pera. Pera sa account ko. Pera na parang kabayaran sa lahat. Para akong isang bagay na binili mo at ngayon ay isinasauli na lang. Bakit, Marco? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Bakit kailangang sa ganitong paraan? Ganoon na lang ba ako kababaw para sa'yo? Isang transaksyon? Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko kayang manatili dito at magpanggap na okay lang ang lahat. Hindi ko kayang harapin ka at makita sa mga mata mo na wala na ang pagmamahal na minsan ay ipinangako mo. Aalis ako, dadalhin ko ang sakit, at dadalhin ko ang sikreto ko. Ang sorpresa na sana'y magiging simula ng pamilya natin. Paalam, Marco. Mahal na mahal kita. Liana, binitawan ni Marco ang sulat na para siyang napaso. Ang papel ay lumapag sa sahig, ang bawat salita, ang bawat pangungusap,
ang bawat patak ng luha sa papel, lahat ay sumisigaw ng isang katotohanan. Hindi si Liana ang nang-iwan. Siya ang inakalang iniwan. Hindi si Liana ang nagloko. Siya ang inakalang niloko. Ang buong pundasyon ng kanyang 10 taong galit ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo ng kanyang ina ay bumagsak sa kanya. Ang mga pekeng litrato, ang pekeng pera sa bangko, ang mga pekeng sulat, lahat ay parte ng isang napakalaki at napakalupit na plano. At siya, naging isang tangang papet sa larong iyon. Bigla niyang naalala ang eksena sa restaurant kanina. Ang takot sa mga mata ni Liana. Ang kontrata. Hindi iyon kasakiman. Iyon ay desperasyon. Ikinulong siya ng kanyang ina. Binigyan siya ng isang pagpipilian na hindi naman talaga isang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang anak kapalit ng kanyang kalayaan. Isang hagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi niya pa narinig mula sa sarili niya. Ang tunog ng isang taong ganap na nasira. Gumuho siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang ulo ay napasabak sa kanyang mga kamay. Ang whiskey, ang yaman, ang kapangyarihan. Lahat ay walang silbi. Ang sakit ng katotohanan ay 1,000 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng kasinungalingan. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay namumula sa pinaghalong luha at nag-aapoy na galit. Galit hindi kay Liana kundi sa kanyang ina at sa sarili niya. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Kinuha niya ang sulat ni Liana mula sa sahig. "Sir, saan po kayo pupunta?" tanong ni Attorney Sandoval. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay mabilis at may bigat. May isang tao siyang kailangang harapin. May isang kaharian ng kasinungalingan siyang kailangang gibain. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa gabi, patungo sa mansyon ng mga De Leon. Pagdating niya, malakas niyang itinulak ang malaking pinto. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro na parabang walang nangyari. Nag-angat ito ng tingin, bahagyang nagulat sa kanyang marahas na pagdating. "Marco, anak?" Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papunta sa mesang nasa harapan nito. At sa isang malakas na kalabog, inihagis niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay kumalat. Ang mga litrato, ang mga bank statement, ang report ng handwriting expert. At sa ibabaw ng lahat, dahan-dahan niyang inilapag ang luma at lukot na sulat ni Liana. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang apoy. "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ina?" tanong niya. Ang boses ay isang mahina, ngunit nakakakilabot na dagundong. Ang pag-alis ni Marco sa restaurant ay nag-iwan ng isang malawak na guwang hindi lang sa puso ni Liana, kundi sa buong paligid. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Pero wala siyang marinig, wala siyang makita. Ang tanging naroon ay ang imahe ng mga mata ni Marco, puno ng galit at pandidiri. "Ipinagbili mo pati ang anak mo." Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa kamatayan. Hindi niya alam kung paano siya nakaalis sa lugar na iyon. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, dinala siya palayo sa kahiyan. Bumalik siya sa ospital, ang tanging kanlungan na alam niya. Ngunit pagdating niya roon, naramdaman niya ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga nurse ay tila nag-iiwasan ng tingin. Isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay nila sa mansyon ng mga De Leon, si Manang Fe,
Isang babaeng matagal nang naglilingkod sa pamilya at may natatanging kabaitan sa kanya noon ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Liana, iha, bulong nito. Umuwi si Sir Marco sa mansyon. Galit na galit, may daladalang mga papeles. Hinahanap niya ang senyora. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Liana. Alam niya, ito na iyon. Ang katotohanan ay malapit nang sumabog. Manang, kailangan kong pumunta doon. Desididong sabi ni Liana. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi mula sa kanino paman, kundi mula mismo sa bibig ng babaeng sumira sa kanya. Pero iha, delikado. Para po sa mga anak ko, Manang. Kailangan nilang malaman ang totoo. Mabilis siyang naghahanap ng taxi. Ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng metro nito. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pagdating niya sa malaking gate ng mansyon ng mga De Leon, pinapasok siya agad ng gwardiya na nakakilala kay Manang Fe. Tahimik siyang pumasok sa malaking pinto na bahagyang nakaawang. At mula roon, narinig niya ang mga sigaw. Ang sigaw ni Marco. Sumilip siya mula sa gilid ng pasilyo. At doon sa gitna ng malawak na sala na dati puno ng pangarap para sa kanya, nasaksihan niya ang pagguho ng isang imperyo. Isang dekada, ina, isang dekada ninyong ipinagkait sa akin ang sarili kong pamilya. Sigaw ni Marco, ang boses ay basag sa sakit. Isang dekada akong ginawa ninyong tanga, isang halimaw na nagagalit sa isang babaeng wala namang kasalanan. Si Doña Isabela ay nakatayo pa rin, ngunit ang dating tindig ng kapangyarihan ay unti-unti nang nababakbak. Ang kanyang mukha ay maputla. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para sa iyo, Marco. Sagot nito, ang boses ay tumataas na rin. Para protektahan ka. Ang babaeng iyan, isa siyang pagkakamali, isang dumi sa pangalan ng ating pamilya. Hindi siya nababagay sa iyo. Sino kayo para magdesisyon kung sino ang nababagay para sa akin? Ganti ni Marco. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera o sa pangalan ng pamilya. Isang bagay na hindi ninyo kailanman maiintindihan. Itinuro ni Marco ang mga papeles na nakakalat sa mesa. Ang mga pekeng sulat na ito, ang perang idineposito ninyo para palabasing mukha siyang pera. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, anak. Hindi iyan pagmamahal. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco sa buong kabahayan. Ang tawag diyan ay pagiging makasarili, kontrol. Sinira ninyo hindi lang ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay ni Liana at ninakawan ninyo ng ama ang sarili ninyong mga apo. Sa pagbanggit ng mga apo, tila doon na tuluyang gumuho si Doña Isabela. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Napahawak siya sa sandalan ng isang silya para suportahan ang sarili. Hindi sila dapat nabuhay sa mundong ito ng walang pangalan, ng walang yaman. Sabi nito, ang boses ay naging isang mahinang bulong. Gusto ko lang ng pinakamabuti para sa'yo. Umiling si Marco, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pinakamabuti para sa akin ay ang pamilya ko, ina. Isang bagay na kayo mismo ang sumira. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Liana papasok sa sala. Napatigil ang lahat. Napatingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Napatingin si Doña Isabela sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo at pagkasuklam. Hindi nagsalita si Liana. Wala siyang kailangang sabihin.
Ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ang buhay na testamento sa lahat ng kasalanang naganap sa loob ng bahay na iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Isabela. Wala nang takot, wala nang pagpapakumbaba. Ang naroon ay ang tahimik na lakas ng isang inang nakipaglaban at nanalo, hindi sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanyang ina. Hindi ko na kayo kilala. Mahina niyang sabi. Mula sa araw na ito, isinusuko ko na ang lahat, ang pangalan, ang kumpanya, lahat ng konektado sa imperyo ng kasinungalingan na ito. Pagkatapos noon, tumalikod siya sa kanyang ina at humarap kay Liana. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay parang isang malawak na karagatan ng sakit at nasayang na panahon. Si Doña Isabela, na ngayon ay isang reynang walang korona, ay napaupo na lang sa silya, umiiyak ng tahimik habang pinagmamasdan ang pagtalikod ng sarili niyang anak. Sa gitna ng nasirang sala, sa gitna ng mga nagkalat na ebidensya ng isang dekadang panlilinlang, nagtama ang mga mata ni na Marco at Liana. Walang salitang namutawi, tanging ang bigat ng katotohanang sa wakas ay lumaya na. Dahan-dahan lumuhod si Marco sa harapan ni Liana. Ang makapangyarihang CEO, ang hari ng kanyang mundo, ngayon ay nakaluhod, durog at hubad sa lahat ng kanyang pride. Itinaas niya ang kanyang mga matang puno ng luha. Liana, ang kanyang boses ay basag. Isang bulong na puno ng lahat ng sakit at pagsisisi sa mundo. Patawarin mo ako. 6 na buwan, kung minsan, ang 6 na buwan ay isang iglap lang. Ngunit para kay Liana, ang 6 na buwan na lumipas ay isang buong buhay. Matagumpay ang bone marrow transplant ni Pag-asa. Ang dati maputlang bata ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay sa mga pisngi. Ang kanyang tawa, na minsay mahina, ay muling umaling-awngaw sa kanilang tahanan, kasabay ng tawa ni Naligaya at Malaya. Ang kanilang tahanan, hindi na isang masikip na kwarto sa Maynila. Bumalik sila sa Batangas, sa mismong lupaing pinag-awayan. Isinauli ito ni Marco sa kanila, kasama ang isang formal na paghingi ng tawad mula sa De Leon Holdings. Ang malaking karatula ng, ng luxury resort ay matagal nang ibinaba, at sa lugar nito, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy ang itinayo. Isang bahay na pinuno ni Liana ng mga halaman, halakhak at pag-asa. Si Doña Isabela, ayon sa huling balita, ay nagpunta sa Europa. Walang nakakaalam kung babalik pa ito. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng katahimikan, isang kinakailangang espasyo para maghilom ang mga sugat na nilikha niya. At si Marco, hindi na siya ang CEO na nakilala ni Liana sa conference room. Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang posisyon, ang kanyang mana, ang kanyang buhay sa Maynila. Ngayon, siya ay si Marco na lang, isang ama na sinusubukang bumawi sa nasayang na panahon. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, nakaupo si Liana sa may beranda, pinapanood ang mag-aama sa dalampasigan. Ang kanilang bahay ay nasa isang maliit na burol na may tanawin ng dagat. Ang pangarap na minsan ay iginuhit lang nila sa buhangin. Sa ibaba, tinuturuan ni Marco ang mga anak na magtayo ng sandcastle. Ang dating business suit ay napalitan na ng simpleng t-shirt at shorts. Ang dating blangkong muka ay puno na ngayon ng mga ngiti habang pinupunasan niya ang buhangin sa pisngi ni Ligaya.
nakikipaghabulan siya kay Malaya sa dalampasigan. At maingat niyang inaalalayan si Pag-asa habang naglalagay ito ng maliliit na kabibe sa tuktok ng kanilang kastilyo. Iyon ang imaheng hindi kailanman inakala ni Liana na muli niyang makikita. Naramdaman niya ang paglapit nito. Umupo ito sa isang silyang katabi niya, may dalang dalawang baso ng malamig na tubig. Mukhang seryoso sila sa paggawa ng pinakamalaking kastilyo sa buong Batangas, sabi ni Marco. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngumiti rin si Liana. Sila ang mga reyna, kaya kailangan nila ng pinakamalaking palasyo. Natahimik sila sandali. Parehong pinapanood ang tatlong bata na naglalaro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang bigat ng galit at sakit. Napalitan na ito ng isang komportabling pagtanggap. Salamat, Marco, biglang sabi ni Liana, hindi tumitingin dito. Sa lahat. Alam ni Marco kung ano ang tinutukoy niya. Hindi lang ang operasyon, hindi lang ang bahay at lupa, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang mga anak na makilala ang kanilang ama. Wala iyon, sagot ni Marco. Ang boses ay seryoso. Kulang pa nga ang lahat ng ito sa 10 taon na ninakaw ko sa inyo. Sa wakas ay lumingon si Liana para harapin siya. Tinitigan niya ang kanyang mga mata. Wala na ang multo ng nakaraan. Ang naroon na lang ay ang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Hindi mo ninakaw iyon, Marco, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Pareho tayong biktima ng mga kasinungalingan. Pareho tayong nawalan. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Marco, ang pagpapatawad. Liana, sabi niya, ang pangalan niya ay isang dasal. Alam kong hindi sapat ang sorry. At alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay. Kahit gaano katagal, hihintayin ko hanggang sa maging handa ka na ulit. Hanggang sa mapatunayan kong karapat-dapat ako para sa inyo. Napatingin si Liana sa mga anak niya. Nakita niya ang saya sa kanilang mga mukha. Isang sayang buo at kumpleto. Pagkatapos, napatingin siyang muli kay Marco. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ang paglimot ay imposible. Pero ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, ang pagbubukas muli ng isang pusong matagal nang nakasara, minsan, kailangan lang ng tamang panahon. At ng isang paglubog ng araw na kasing ganda nito, hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng maliit na mesa na nasa pagitan nila. Napatitig si Marco sa kamay niya. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng kahulugan. Dahan-dahan, iniabot din niya ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang kanilang mga palad ay naglapat. Ang init ng kanyang kamay ay pamilyar at nakakapanatag. Walang pilitan, walang pag-aalinlangan. Nanay! Tatay! Halik kayo! Sigaw ni Ligaya mula sa dalampasigan, iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Tulungan niyo kami, kailangan ng kastilyo natin ng hari at reyna. Nagkatinginan sina Liana at Marco. Isang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang mga labi. Isang tunay na ngiti pagkatapos ng napakatagal na panahon. Hindi nila binitiwan ang kamay ng isa't isa. Magkahawak kamay silang tumayo at sabay na naglakad pababa sa dalampasigan papalapit sa kanilang mga anak. Papalapit sa kanilang kinabukasan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang pangako sa kalangitan. Ang pangako ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon
at ng mga kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagtibay ng pagpapatawad at pag-asa. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na naglaan ng oras at nagbigay ng piraso ng inyong puso sa paglalakbay na ito mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit, at umasa para kina Marco at Liana. Naging isang personal na paglalakbay din ito, isang paalala na ang bawat puso ay may kanya-kanyang kwento ng pagbangon. Sana ay baunin ninyo ang kanilang aral na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat, na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap, ang tanging susi sa tunay na kalayaan at sa isang bagong simula. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may bukang liwayway ng pag-asa. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa susunod na kwentong muli nating pagsasaluhan, ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nagmamahal, kilig bawat sandali,